Throwback muna tayo mga lods, noong gumalaw ang tadhana sa ilalim ng twilight sky, may boses na dumagundong at tinawag ang pangalan ni Mom na nakadapa sa lupa. Noong una, akala talaga ni Mom, divine voice from heavens ang narinig niya. Pero hindi pala ito galing sa langit, nasa harap niya ang patriarch ng Kain clan na si Chong Wigong, at grabe ang overwhelming aura nito. Dito na dineclare ng patriarch ang main quest sa buhay ni Mom, ang protektahan ang batang ito at all costs. Mula sa ibaba ng malawak na hagdan, tumingala si Mom sa mga big boss sa itaas, feeling small at alone sa harap ng kanilang presence. At sa moment na yon, nasil na ang kanyang destiny. Sa likod ng patriarch, nakatago ang young eldest master na si Chi Yan Moryong, nanginginig sa takot at nagtatago sa robe ni Chong Wigong habang umiiyak. Walang kaalam-alam si Mom noon na ang iyaking batang ito ang magiging walking disaster na wawasak sa buong Kain clan. Pero dahil loyal siya, yumuko lang si Mom at tinanggap ang utos ng patriarch nang walang pag-aalinlangan. Fast forward tayo ng 15 years later, sa gitna ng malakas na bagyo, biglang pumanaw ang patriarch. Simula noon, lalong lumala ang corruption ni Chi Yan Moryong, at ang dating legendary na Kain clan ay nag-collapse in an instant. Nagtakbuhan na ang ibang members dahil sa gulo at patayan, pero si Mom, stay strong pa rin siya sa side ni Chi Yan Moryong. Binigay niya ang lahat bilang loyal escort warrior, nakikipagbakbakan ng walang tigil para lang masave ang master niya. Nagkalat na ang dugo sa paligid nila habang si Chi Yan Moryong ay parang duwag na nagtatago sa likod ni Mom. Pero grabe, walang gratitude sa mukha ng young master, puro takot lang, dahil ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nasa bingit na ng kamatayan. OMG, bigla na lang may malamig na espada na tumusok sa likod ni Mom at lumabas sa dibdib niya at ang may hawak, walang iba kundi si Chi Yan Moryong. Shocked si Mom, hindi siya makapaniwala na ang taong sinumpaan niyang protektahan siya pa mismo ang nag-traitor sa kanya. Napaluhod siya sa gitna ng ulan, sumisigaw sa sakit ng walang boses, iniisip kung ito ba ang premyo ng kanyang loyalty. Samantala, nanginginig sa takot si Chi Yan Moryong habang nakatingin sa mga red-robed assassins na kakarating lang. Si Mom naman, kahit 1 HP na lang, tinukod ang espada sa lupa para manatiling nakatayo. Hiningal na si Lods, at na-realize niyang legit ang sinasabi ng iba, may mga tao talagang never nagbabago. Tumingala siya at nakita si Chi Yan Moryong na nakatayo lang doon, walang pakialam sa kanya. Habang siya'y naghihingalo sa harap ng mga kalaban, pinalibutan na siya ng mga assassins na may nakakatakot na killing intent. Nagngit-ngit ang ngipin ni Mom at dahan-dahang hinugot ang traitor na espada mula sa sariling dibdib, habang galit na binibigkas ang pangalan ni Chi Yan Moryong. Bitter niyang tinanong kung seryoso ba si Moryong na akala niya ay spasper siya ng mga kalaban kapalit ng buhay ni Mom. Nang lumabas ang iba pang sinister figure sa dilim, tinawanan ni Mom ang katangahan ng master niya. Tinanong niya kung ang pagsali ba sa demonic cult ang solusyon para ma-save ang sarili o ma-restore ang clan. Sobrang labo. Sa itaas, lalong bumuhos ang malakas na ulan, nilamon ng kadiliman ang buong lugar. Isang masamang pangitain ang bumabalot sa lahat, at declared ni Mom na maling-mali siya ng pagkakakilala kay Chi Yan Moryong. Bigla na lang, isang nakakabulag na kidlat ang humati sa langit, at nailaw ang buong mansion sa isang iglap. Sa moment na yon, na-reveal ang itsura ng demonic cult, mga twisted at nakakatakot na nilalang na pinamumunuan ng isang masked man. Sa likod niya, may babaeng parang natunaw ang mukha, sobrang creepy tignan. At sa tabi nito, may higanteng naka-bullhorn mask na may dalang mga pugot na ulo na parang handbag lang. Nanigas sa takot si Chi Yan Moryong nang makita niya ang horror na to. Sa huling hininga ni Mom, sinabi niya na kung gusto talaga nitong mabuhay, dapat hindi niya dinala ang mga monsters na to dito. Umungol parang hayop ang bull masked giant at itinaas ang dambuhalang espada, ready na para sa isang malupit na strike. Sumigaw sa panic si Chi Yan Moryong, pero hindi siya tinamaan. Sa halip, bumagsak ang blade sa likod niya at hinati ang katawan niya sa isang devastating blow. One hit delete. Sabog ang dugo ng young master at humalo sa ulan, ginawang crimson red ang bagyo. Habang pinapanood ito, naisip ni Mom na sana, never na lang siyang nag-serve sa walang kwentang master na to from the start. Gamit ang last strength niya, tumingin siya sa langit at nag-wonder kung pinapanood ba siya ng patriarch. Na-realize niya na si Chi Yan Moryong ay hindi talaga worthy ng kanyang protection ever since. Bumalik ang memories ng oath niya, at nagsisi siya kung bakit di niya iniwan ang lalakenyo noon pa. Bumigay na ang grip niya at nahulog ang espada sa malamig na lupa. Nagkulap si Mom sa sarili niyang dugo sa harap ng wasak na katawan ng taong pinrotektahan niya buong buhay. At ganoon na lang, nag-fade ang kanyang consciousness sa isang walang hanggang gabi, GG na talaga. Sa huling hininga ni Mumian, walang bitterness, pure regret lang ang natira sa puso niya. Isa lang naman siyang basurang ulila na walang direksyon sa buhay.
Hanggang sa pinulot siya ng Qing clan patriarch at bininyagan ng pangalang aka the Nameless One, sakit, di ba? Habang nakatitig sa nagwawalang bagyo, isang last wish ang nabuo sa isip niya para sa next life. Simple lang, gusto niya ng tunay na pangalan at buhay na malaya sa drama bago siya nilamon ng demonic cult, at doon nagtapos ang kwento ng Nameless One. Naglaho siya sa kawalan, nilamon ng lamig na parang lumulubog sa endless na frozen ocean. Brr, chills. Unti-unting na-drift ang diwa ni Mong sa kadiliman, nang biglang, may warm feeling na dumampi sa paa niya. Gising na, bes. Dahan-dahang iminulat ni Wong ang mata niya, ramdam ang kakaibang init. Teka, nasaan siya? May maid na naghuhugas ng paa niya with warm water. Pero wait lang, parang may mali, sobrang mali. Bakit ang bigat ng katawan niya? Bakit ang taba? Napatalon siya sa takot, kaya ayun, tumba si ate maid sa gulat. Tulala siyang tumingin sa paligid. Di siya makapaniwala buhay pa ba siya o bangungot lang to. Fresh na fresh pa sa memory niya ang sakit nang tadtarin siya ng saksak ng mga demonyo ng kulto. Habang naguguluhan siya, nag-sorry agad ang maid dahil lumamig daw ang tubig, at doon, na-shock si Mong nang makilala niya ito. Si Bolan, ang loyal maid na nagsilbi sa eldest young master simula pagkabata. Ilang beses na yang nakitang inapi ni Chi at Morang ang kawawang maid na to sa previous life niya. Ayan na naman siya, nanginginig sa takot. Awkward siyang nagtanong kung bakit young master ang tawag sa kanya, pero teka, never mind na nga lang muna yan. Ang mission, hanapin ang totoong Chi Ian Muryong. Pero litong-lito si Bong at nauutal pa. Young master. Kayo po yun. Nang marinig yun, parang na-statue si Mumong sa loob ng heavy at chubby na katawan na to. Napahawak siya sa maganyang mukha. OMG, totoo ba to? Horror story ang peg. Panic mode on. Naghanap siya ng salamin, kaya napapaatras sa takot si Balong. At sa refleksyon sa tubig. Boom! Mukha talaga ni Chin Moryong ang nakatitig sa kanya. Nawalan ng pag-asa si Mumong. Sa ilalim ng moonlight, na-realize niyang hindi ito prank, this is real life. Hindi lang siya nabuhay ulit, bumalik pa siya 15 years in the past. At ang malala, nasa katawan siya ng traitor na pumatay sa kanya. Umupo siya sa kama, trying to process ang gulo sa utak niya. Tinanong niya si Baljang kung may kilala itong Mong sa clan. Never heard po, sagot ng maid. Doon na luminaw ang lahat, siya na ngayon si Xian Moryong, kaya ang existence ng escort warrior na si Mumong, burado na sa timeline na to. Pagbukas niya ng bintana, may spark of hope. Ito na ang moment niya. May 15 years siya bago ang delubyo. Mababago niya ang future at mapoprotektahan ang clan. Set aside muna ang shock, time to observe. Pero wait, bakit ang plain ng kwarto ng eldest young master? Anyare? Daig pa nito ang kwarto ng ordinary disciple. Tapos, napadako ang mata niya sa isang shelf. Nandoon ang isang espada, nag-glow-glow ng blue. Biglang bumalik ang traumatic memory. Ito yung espadang sumaksak sa likod niya. Laking gulat niya nang ma-realize na ito ang legendary Celestial Light Sword. Ayon sa alamat, gawa ito sa isang ray of light na tumapos sa kadiliman, lupet. Sacred treasure ito na para lang sa eldest young master, ibig sabihin, sa kanya, na to ngayon. Kumabog ang dibdib ni Mumong habang binubunot ang espada, kuminang ang refleksyon niya sa talim nito. Sumabog ang brilliant aura mula sa Celestial Light Sword, na puno ng liwanag ang buong kwarto. Napangiti si Mumong. Iba ang level ng weapon na to, pangmalakasan. Excited siyang pumostura para sa isang strike. Kaso, ayaw sumunod ng heavy at bloated niyang katawan. Ayun, gewang-gewang si Lodi. Ilang galaw pa lang, hingal kabayo na agad si Mumong. Pulang-pula na ang mukha niya, parang masusuka pa. Manginginig ang mga tuhod sa pagod. Bagsak tuhod siya sa sahig, nakasubsob habang habol ang hininga. Anyare sa stamina, hindi siya makapaniwala habang dumudulas sa kamay niya ang treasured sword. Clang! Ilang swing lang, lobat na agad. Ganun kalala ang kondisyon ng katawan na to. Sa ilalim ng moonlight, na-realize niya. Sobrang hirap ng challenge na haharapin niya. Good luck na lang. Umupo si Manong at nag-meditate. Kailangan niyang malaman bakit sobrang weak ng katawan na to. Kahit naman walang training si Chi at Morang, hindi dapat siya ganito kalampa na parang mamamatay na sa konting exercise. Sa mundo ng martial arts, basic knowledge na ang internal energy ay dapat smooth na nag-flow-flow sa dantian at sa buong katawan. Pero sa katawang ito? Naku po. Para bang EDSA ang traffic ng energy sa loob ng kanyang dantian trap at hindi makagalaw. Ang malala pa, nagrarambulan ang mga chaotic currents na to. Sinasira nila ang meridians at dantian niya from the inside out. Total wreck talaga. Then it hit him. Realization strikes.
Resulta pala ito ng pagiging takaw gamot ng mga spoiled brat na noble children. Ito ang tinatawag nilang deviation of the golden spoon, ibang klase ring problema ng mga RK o rich kids, di ba? Meanwhile, sa training grounds ng clan, rinig na rinig ang intense na hampasan at sigawan. Hardcore ang practice dito, mga bes. Todo effort ang mga young disciples sa pag-swing ng kanilang wooden swords. Whoosh, whoosh, rinig mo talaga ang hiwa ng hangin sa bawat birada. Pero biglang bodshesh, isang malupit na strike ang tumama sa ulo ng isang apprentice, hilong-talilong ang kawawa, stars ang nakikita. Beast mode ang biktima. Sigaw niya, sino ang gumawa nun? Pero ang attacker, ayun, pakulang at nakasmirk pa ng nakakaasar. Hirit pa ng hambog na disciple, huy, bayad na. Panalo na raw siya gamit ang isang kamay. Hawak sa ulo ang talunan, pero sisingilin pa rin? Grabe ang angas. Pumalag ang beaten apprentice. Scam yan, hindi counted ang match na yon, sigaw niya. Pero natigil ang drama nang may biglang umeksena sa gilid ng field. Napa-freeze ang lahat, shook sila nang makita ang eldest young master. Lu, anong ginagawa ng useless master na yan dito? Bulungan agad ng mga chismoso. Sa totoo lang, hingal kabayo na ang ating bida. Deep inside, napapamura na siya sa hirap. Sumpa ang katawang ito, kahit simpleng wooden sword lang, feeling niya binuhat niya ang buong mundo sa bigat. Nakita siya ng isang epal na apprentice. Pagod na agad, pang-aasar nito. Layas na, wala namang may gusto sa'yo dito eh. Sakit magsalita, parang hindi tropa. Real talk, hindi pa kaya ng powers niya ang sword training. Kaya nag-decide si Mung, plan balik alindog muna. Takbo at papayat ang priority 1. Nga ang mga disciples sa trip niya. Deadma sa mga haters at nalilitong tingin, nagsimulang tumakbo si Mung paikot sa field. At sa bawat hakbang, jiggle-jiggle, dumadagundong ang bawat layer ng fats niya, ramdam ang bigat. Judger mode naman ng mga apprentices habang pinapanood ang kanyang bulky figure na papalayo. Tumawa yung mayabang kanina, mukhang matibay ang mukha ng young master With a devilish smile, naisip niyang, pwes, pipilitin kitang umalis. Walang pasabi-sabi, bigla siyang sumugod ng mabilis, diretso sa ating bida. Meanwhile, si Manon, fight for his life pa rin sa paghinga habang tumatakbo. Wala siyang kamalay-malay na may paparating na delubyo sa likuran niya. Low-bat na agad siya, bawat hakbang, parang hinihigop ang lakas niya. Hingal na aso na siya, nang ma-realize niya sobrang lala pala talaga ng kondisyon ng katawan na to. Lahat ng mamahaling elixirs na nilaklak ni Chi at Moryong since bata, walang silbi, hindi na-absorb, sayang lang. Instead na magpalakas, nag-clash sila sa loob at naging laso na unti-unting pumapatay sa kanya. Grabe, self-destruct mode pala to. Napangisi si Mung sa inis. Bobo talaga ng dating may-ari nito, sumpa niya. Pero desidido siya aayusin niya, to hanggang sa maging sponge na ulit ang katawan niya para sa spiritual energy. Pero teka biglang tumayo ang balahibo niya, isang matinding killing, intent, ang naramdaman niya mula sa likod, goosebumps malala. Blag. Sa isang iglap, isang invisible force ang bumayo sa tiyan niya. Napastagger siya sa sobrang sakit. At kasabay noon, SWISH. Isang totoong espada ang humagibis at tumarak sa wooden pillar sa tabi niya. Napastop dance si Mung. Nanlaki ang mata niya habang nakatitig sa espadang nanginginig pa sa poste, muntik na yon Totoong espada, seryoso ba sila? Lumapit ang arrogant apprentice, nagmamaang-maangan. Oops, sorry, my bad. Dumulas lang ang kamay ko, palusot niya. Napaka-plastic. Ang mga alalay naman niya sa likod, hagikgikan ang mga loko, panay turo at asar pa kay Mung, mga bully talaga. Ngiting aso ang leader nila, kitang-kita ang pambabastos. Pero si Mung, nagbago ang timpla. Nanlamig ang tingin niya sa kanila, cold stare activated. Harap-harapan na ang pagbabanta. Delikado dito, young master, sabi nila, umuwi ka na lang sa kwarto mo at magtago sa ilalim ng kumot. Napaisip si Mang ng mapait. Ganito pala talaga kawalang respeto ang tingin nila kay Chia Moryong sa sarili niyang clan, trash treatment talaga. Kampante ang bully. Akala niya, sapat na yon para manginig sa takot ang kaharap niya. Tingin kasi nila, isa lang siyang walang kwentang baboy na nagtatago sa palda ng status niya, duwag, kumbaga. Pero laking gulat nila, biglang tumawa ng mahina si Mung at nagkamot ng ulo, salamat sa concern ha, sabi niya ng kalmado. Mag-iingat na lang ako next time, chill lang. At walang ano-ano, tumakbo ulit siya, iniwan niyang nakatulala at loading ang utak ng mga bullies. Anyare. Para di mapahiya, tumawa ng malakas ang leader.
Hinarap na lang yang natalo sa pusta, akin na pera ko, pero deep inside, bad trip siya, kasi hindi natinag ang baboy. Bit-bit ang coins, nagyaya na ang tropa. Tara, inuman na lang tayo, happy-happy na sila. Pero ang leader, gigil na gigil pa rin habang iniisip si Chia Murray, nagngangalit ang bagang, meanwhile, tuloy lang ang takbo ni Mong. Focus on the goal, eyes on the prize. Suklam na suklam siya sa mga warriors na tuna ang lakas mang-api ng sarili nilang young master, pero patience is a virtue, kalma lang muna. Real talk lang, sa sira-sirang katawan na to, kung lalaban siya ngayon, bugbog sarado lang ang aabutin niya. Tamang timing lang, rest back later. Ang true goal niya, yung secret technique ng Shing Clan. Matagal na niyang pinapangarap to, at sureball siyang nasa Celestial Dragon Library yun. Since siya na ngayon ang eldest young master Chian Murray, sisiw na lang ang pagpasok dun, VIP access, yarn? Hingal kabayo siya after tumakbo, pero sa wakas, nakarating din si Mong sa kanyang dream destination. Pero teka lang, biglang nag-crack ang heart niya nung nagsalita yung guard sa entrance. Basag ang trip. Tagaktak ang pawis ni kuya, nauutal pa. Pakiulit nga po, parang mali yata dinig ko. Bumuntong hininga si Manong guard at nag-real talk, Chian Murray, tanggal na ang VIP card mo sa library na to. Disqualified ka na sa pagiging tagapagmana. Cancelled ka na, young master. Namutla si Mong at naging estatwa. Parang binagsakan ng langit at lupa ang lolo nyo. Bawal na daw pumasok period, naiwan siyang nakatunganga sa hagdan, mukhang basang sisiw. Umuwi siyang vlogger na walang views, mabigat ang loob. Pagdating sa kwarto, bagsak kaagad sa kama, sobrang pagod at lungkot ang naramdaman niya. Ito na yata ang pinakamasakit na L sa buhay niya. Habang tulala, na-realize ni Mong na scam pala ang destiny niya. Block na agad ang daan bago pa siya makapagsimula. Kaya pala mukhang bodega ang kwarto niya. Matagal na palang tinanggalan ng corona si Chian Murray. Wasak na ang master plan niyang mag-absorb ng elixir gamit ang library, epic fail agad. Kailangan ng plan B, pero naisip niya, mukhang hindi rin naging madali ang childhood ng ogag na to. Wasak ang katawan sa gamot, puro haters ang paligid, at pati alalay, minamata siya, saklap, diba? Kasing lonely din pala niya si Chian dati. Kaya pala wala siyang tiwala kahit kanino, forever alone ang peg. Pero teka, shake head. Kinuyong ni Mong ang kamao. Hindi pwedeng magdrama para sa iba. Ang totoo, si Chian ang nagdala ng demonic cult na umubos sa clan nila, traitor moves yun. Deserve niya ang maging lonely kasi choice niya yun. Sariling multo niya yan. Si Mong, lonely din noon, pero dahil yun sa dedication sa martial arts. Iba ang level ng hustle niya. Biglang may naamoy siyang masarap, nilingon niya ang food tray na kanina pa nandun chibog time. Gawa siguro to ni Balong. Pero nung tinignan niya, puro mushrooms. Anyari sa protein? Walang budget meal, reklamo niya sa isip. Kahit man lang sana kapirasong karne, wala, ang tabang. Paano tumaba si Chian ng ganito kung puro damo ang kinakain? Pero teka, may naalala siyang isang tao. Sa gitna ng kadiliman, may spark of hope. May natitira pa palang kakampi si Chian Murray. Kinabukasan, game face on na ulit. Nag-warm up si Mong, simple stretching lang muna para iwas pilay. Pero Diyos ko, stretching pa lang, hingal kabayo na. Anong klaseng katawan to? Mura niya sa isip. Low bat agad. Biglang sumulpot si Balong, shook si ate girl na gising na ang young master ng pagkaaga-aga. Magte-training ka na naman ba? Tanong niya. Napamumble na lang si Mong, oo. Awkward. Paalis na sana si Balong nang lagyan niya ng damit ang balikat ni Mong. Effort ni ate, thoughtful. Pero biglang hirit ni Mong, teka, labahin mo ba to? Lakas makabasag ng moment. Nagulat si Balong, nataranta at nauutal na nag-sorry. Nakatulog pala siya kakahintay sa kanya, hala, lagot. Habang nakatingin sa likod niya, naisip ni Mong, medyo clumsy siya, pero siya lang ang kakampi ko ngayon, pwede na. Lumapit si Mong na patalon pa si ate sa gulat at tinapik ang balikat nito. Salamat, sabi niya. Pero imbes na kiligin, natakot si Balong. Hindi ko po gets, young master. Nautal na naman siya sa kaba. Ngumiti lang si Mong sabay kamot sa ulo. Sorry ha, pero kailangan mong galingan. Dahil tambak na labahin ang ibibigay ko sa'yo simula ngayon. Boom, trabaho pa more. Tumalikod siya at tumakbo ulit. Naiwan si Balong na yakap ang mga damit, tulala at bumulong, young master. At tuloy-tuloy ang grind. Inabot na ng gabi ang training ng ating bida. Sa ilalim ng moonlight, takbo pa rin siya ng takbo. Ang bigat ng katawan, parang torture ang bawat hakbang. Sumusuko na ang fats niya.
Kinakapos na siya ng hininga at naliligo na sa sariling pawis, sagad na sagad na. Feeling niya matetepok na siya sa pagod. Pero biglang, flashback, may naalala siya mula sa past life niya. Noon, sinigawan siya ng master niya, "Hoy! Ano bang tinatamaan mo? Mag-focus ka nga." Galit na galit si Tanda, wala kang utang na loob. Puro kalakwatsa. At pinarusahan siya ng paulit-ulit na training moves. Grabe ang trauma. Dati, know your place lang ang drama ng buhay niya. Walang reklamo, yes lang ng yes si Mian, parang robot lang ang peg. Tumpak, isang babae ang nakatayo sa tabi ng wooden dummy, nagrereklamo na ang bagal-bagal daw kumilos ng binata. Samantalang yung iba, happy-happy lang. Drag kung drag sina Young Master Chi sa lantern parade at fireworks, sana all diba? Napaisip tuloy si Wong, my God, nagkaroon ba talaga ako ng say sa past life ko? Deins. No choice kundi humawak ng espada para bayaran ang utang na loob sa kumupkop sa kanya. Ulilang lubos kasi ang lodi natin. Pero now, kahit laspag na ang katawang lupa, abot-tenga ang ngiti niya. Iba yung satisfaction, mga bes. First time niyang tumakbo para sa sarili niyang pangarap habang nakatingin si Jong sa likod, tahimik na nagmamasid. Worried much si ate girl at bumulong, "Young Master." Kaso, biglang lagapak si Lodi. Panic mode si ate, takbo agad para sumaklolo, pero wait lang surprise. Shocked siya, ang lakas pala ni ate. Kinabukasan, kahit bumabagyo ang drama ng langit, walang makakapigil kay Mong. Takbo is life pa rin. Sa training ground, present na naman ang mga epal. TCK, gigil sila kasi bumalik na naman ang bida natin. Yung iba, singilan na ng pusta, easy money yarn? Tawang-tawa pa ang Mokong, inaasar si Lightning noon kasi talo na naman sa pustahan. Akala kasi nila di sisipot si Young Master. Beast mode na sinuon. Sigaw to the max, bakit ba ayaw tumigil ng Chi at Morang na yan? Stress drillon na siya. Hirit naman nitong si Lightning Bond, ang pathetic daw. Kahit sawayin siya ng iba na hinaan ng boses, kebs lang. Wala naman daw power si Young Master kahit marinig pa siya, disowned na eh. Pinalayas na sa quarters, so what? Ang claim pa niya, kahit maging patriarch pa daw yung good for nothing na yun, display lang siya, walang power. Nagtaka yung isa, "Lo, anong pinagsasabi mo? Ang tunay na bossing ay ang Council of Elders at si Commander Chunya. Never silang susunod sa isang loser. So dalawa lang ang choice ng mga disciples, Team Chunya o Team Elders. Mamili kayo." Kaya kahit maging patriarch pa si Chi, nga, wala siyang magagawa sa kanila, lakas ng loob mang maliit ah. Pinakalma siya ng barkada, at nung tapos na ang pustahan, kanya-kanyang sibat na sila. Yung nanalo, tuwang-tuwa, thank you daw kay Young Master. Pero si Noon Lightning Bond, bitter pa rin. Gigil much kay Moryong. Naiwan siya at tinitigan si Mong na basang-basa sa ulan, matang mapanghusga. Nako, nag-iisip ng masama ang kumag. Sure ako may binabalak na naman to. Akala niya nagdadrama lang si Young Master para mabalik ang pwesto. Biglang huminto si Manong at hinarap si Noon Lightning Bond nang walang salita. Sabay dura pa ng laway si Bond. Feeling niya narinig ni Young Master lahat pero nagbingi-bingihan lang. Bastos lang. Pero teka, sa di kalayuan, humarang si Bong sa daan ni Noon Lightning Bond sa gitna ng ulan, yakap ang mga damit, fierce ang tingin at walang takot sa katawan. Palaban si ate nyo. At timing ha, parang sumang-ayon ang langit sa tapang niya, biglang sumilip ang araw, cinematic entrance ang peg. Balik sa training field, nakahilera ng maayos ang mga espada. Humakbang si Miyom at dumampot ng isa. Sharp ang focus, handa na, tapos, wash. Isang malupit at eleganteng hataw. May pa-aura effect pa na umikot sa blade nung nagsimula na siyang mag-ensayo. Napangiti ang lodi natin. This is it. Worth it ang takbo moments, may stamina na siya para mag-espada ng totoo. Pag pinagsabay ang cardio at swordplay, mabilis na ma-absorb ang elixir energy. Level up na this. Kaso biglang may sumigaw sa likod, "Bawiin mo yan," galit na galit. May maangas na apprentice na nagwawala, "Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan, utusan ka lang." Nanlaki ang mata ni Manong. Nakita niya si Noon Lightning Bond at mga alipores, pinapalibutan si Bong. Sinisigawan pala ni ate girl ang mga bullies, wag daw bastusin ang Young Master. Shocked si MC natin sa tapang niya. Hinablot ni Bond ang kwelyo ni Bong. Mukha siyang demonyo sa galit, "Anong sinabi mo? Ulitin mo nga kung matapang ka." Pero si Bong, hindi natinag. Walang kaba niyang inulit, "Bawiin mo ang pang-iinsulto mo kay Young Master." Nagbulungan ang mga marites sa paligid. Hala, totoo nga, narinig yata ni Noon Lightning Bond na nagsasalita siya ng masama kanina.
Sabi ng iba, sureball na narinig ng medyong tsismisan nila. Nag-alisan na lang sila para iwas gulo, awit. Pero lalong na-trigger si Noon Lightning Bond sa inis. Namula ang mata niya sa galit at bumulyaw, isang hamak na utusan lang, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Pero wait lang, si Balong, hindi man lang kumurap. Ay ito ay ang laban, bes. Dahil sa sobrang inis at hiyang-hiya, dahan-dahang binunot ni Noon Lightning Bond ang kanyang espada. Ramdam ang killing intent sa hangin. Idiniin niya ang talim sa leeg ni Balong at nag-smirk, tingnan natin kung uubra pa yung tapang mo ngayon. Pero teka, bago pa siya makatama, isang mabilis na espada ang humarang at tumalsik siya palayo, boom. Nawalan ng balanse si Noon Lightning Bond. Shocked ang lolo nyo, hindi makapaniwala sa nangyari. Nung nakatayo na siya ulit, literal na nanlaki ang mata niya. Ang humarang sa kanya, walang iba kundi ang eldest young master. Nakatayo si Mong sa harap ni Balong, parang pader na hindi matitinag, at nakatutok ang espada kay Noon Lightning Bond. Malamig pa sa yelo ang boses niya, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala na yung dating lampang tingin sa mga mata niya. Ngayon, matalim, commanding, at nakakakilabot na ang aura niya, ibang klase. Na-overwhelm si Noon Lightning Bond sa pressure, nauutal na lang sa takot. Inutusan siya ni Mong na itaas ang kanyang espada. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ng bully, loading ang utak niya, hindi magets ang plano ni Mong. Matapang na nag-declare si Mong, kung may issue ka kay Balong, idaan mo muna sa talim ng espada ko. Nanginginig na nagtanong si Noon Lightning Bond, Young Master, hinahamon mo ba ako sa duel? Isang confident smile ang sumilay sa labi ni Mong. Duel, gawin na nating fight to the death? Nagbigay ng kondisyon si Mong, pag nanalo ako, walang sumbong, walang iskandalo. Pero si Noon Lightning Bond, bawal na magpakita sa training field kahit kailan, napasigaw sa takot si Balong sa likod. Panik si Ateng. Alam niyang mahigit isang buwan nang hindi humahawak ng espada ang Young Master. Sa sobrang taranta, hinampas niya ang wooden sword sa lupa. Pero siya mismo, nagulat sa ginawa niya. Nagsalita si Mong, boses pang main character, kaya kong palampasin ang pang-aapi sa akin, pero hindi sa mga taong nagmamahal sa akin. Yan ang batas ko, sabay sigaw ng, itaas mo ang espada mo. Nag-hesitate si Noon Lightning Bond. Seryoso ka ba? Tutuparin mo ba yung usapan? Walang kaabog-abog na sumagot si Mong. Hinding-hindi ko binabawi ang mga salita ko. Sa isip-isip ni Noon Lightning Bond, okay lang, kahit nagbago siya, basta manalo ako, goods na ang lahat. Confident siya na mananalo. Tingin pa rin niya kay Mong ay isang tamad at patay gutom na baboy. Pero biglang, boom, sumabog ang malakas na aura mula kay Mong, nagliwanag ang espada niya. Napaatras sa takot ang kalaban, imposible, paano nagkaroon ng ganitong power ang Young Master? Ngumisi si Mong, ano, takot ka na? Nakita niyang nag-aalangan ng kalaban kaya hinamon niya ulit ito ng matindi. Kung ayaw mong lumapit, pues, ako ang lalapit sa'yo. Sa isang kisap mata, sumugod si Mong. Whoosh! Isang malakas na slash. Nagulat si Noon Lightning Bond pero nakagalaw pa rin. Ngumiti siya ng mapangasar. Kala mo ha, sobrang bagal ng atake mo. Nang asar pa ang Mokong, ganyan lang ang skills mo tapos naghahamon ka ng deathmatch, hibang. Pero nung nag-clash ang espada nila, blag, sumabog ang nakakabulag na liwanag, dumagundong ang tunog ng bakal sa buong training field. Sa tindi ng banggaan ng energy, sa pool si Noon Lightning Bond. Tumalsik ang espada niya mula sa kamay niya. Umikot ito sa ere bago bumaon sa lupa sa harap niya. Tapos ang laban sa isang tira lang, one hit delete. Naging estatwa si Noon Lightning Bond. Loading pa rin ang utak niya. Dahan-dahang nag-sink in sa kanya. Hindi pala siya ang target ni Mong. Ang target ay ang espada niya. Ginamit ni Mong ang force ng block para tanggalan siya ng sandata. Perfect disarm, grabe. Napaisip siya, teknik ba talaga to ng clan namin? At paano lumakas ng ganito ang tinatawag nilang useless? Malamig na nagsalita si Mong, di ba sinabi ko, fight to the death ito. Pero winasiwas mo lang ang espada mo ng pabaya. Ganyan ba magturo ang clan natin? Durog ang pride at nanginginig sa takot, napaluhod si Noon Lightning Bond. Narinig niya ang hatol ni Mong, nakakaawa ka. Pinasa ni Mong ang espada sa balikat niya. Hindi ka karapat-dapat humawak nito. Tumutulo ang dugo sa kamay ni Mong dahil sa lakas ng impact, pero deadma lang siya, walang sakit-sakit. Kalmado niyang sinabi, pag-isipan mong mabuti kung para saan ba talaga ang paghawak ng espada. Pag nahanap mo na ang sagot, tsaka mo ako hamunin ulit. Naiwang nakaluhod si Noon Lightning Bond, tulala at wasak ang mundo. Tumalikod si Mong at tinawag si Balong, tara na. Iniwan nila ang mga audience na nganga at shocked sa nasaksihan.
Tulalang-tulala si Noon Lightning Bone, nalilito sa mga nangyayari, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang inaabot ang hangin, tila ba pilit hinahabol ang isang bagay na hindi na niya muling mahahawakan pa. Nanginginig ang kanyang kamay sa ere, puno ng pag-aalinlangan, bago niya tuluyang iyuko ang kanyang ulo sa katahimikan. Habang naglalakad pabalik sina Muong at Balong, maririnig ang bulungan ng mga tsismosong apprentices na shook sa nakita. Pagpasok sa kwarto, halos di magkanda-ugaga si Balong sa kakabow at kaka-sorry. Sisingsisi si ate girl, sinabing hindi raw siya dapat nakialam. Nagdilim daw kasi ang paningin niya nang makitang inaapi si Muong kaya nawalan siya ng control, feel niya ang guilt sa sugat sa kamay ni Muong, paulit-ulit niyang sinasabi na sana ay mas naging kalmado siya. Tinitigan lang ni Muong ang kanyang sugatan na kamay, tapos ay ngumiti ng gentle. Chill ka lang, paliwanag niya, nakuha lang daw niya ang sugat dahil sobrang lakas ng teknik para sa katawan niya ngayon. Seryoso niyang sinabi kay Balong na no need mag-sorry, dahil tama lang naman na ipagtanggol siya nito. Napatingala si Balong, gulat na gulat sa mga binitiwang salita ng ating bida. Ngumiti si Muong at muling binigkas ang kanyang malupit na creed, kaya niyang tiisin ang lait sa sarili, pero never niyang palalampasin ang sinumang mang-aapi sa mga taong nagmamahal sa kanya. Buong tapang niyang idineklara na para protektahan ang kanyang mga tao, wala siyang sasantuhin kahit sino pa ang humarang sa kanya. Natulala si Balong, nanlalaki ang mga mata sa sobrang hanga at gulat habang dahan-dahang nag-fade ang eksena. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, biglang nag-throwback ang utak niya sa isang festival night noong mga bata pa sila, kung saan nag-share ng New Year's wish ang batang Muong. Noong panahong iyon, sinabi ng batang paslit na gusto niyang maging tunay na malakas, kasing lakas ng higanteng elepante sa harap nila, para paglaki niya ay maging patriarch siya na kayang protektahan ang lahat. Confident pa siyang nangako na starting tomorrow, magsisimula na siyang mag-training gamit ang espada. Idineklara pa niya noon with a bright smile, na kahit mas tumangkad pa si Balong sa kanya, siya pa rin ang magsisilbing tagapagtanggol nito. Isang butil ng luha ang tumulo sa pisngi ni Balong at dahan-dahang pumatak sa lupa. Agad niya itong pinunasan, habang iniisip na ito na nga ito na ang tunay na young master, ang batang kilala niya noon na finally ay nagbalik na. Pero teka, biglang nagsalita si Muong na may seryosong mukha, nagtatanong kung kaya daw ba panindigan ang mga salitang binitawan. Litong-lito si Balong, pero nagets niya agad na hindi pala siya ang kausap ni Muong. Ang tanong ay para sa taong biglang sumulpot sa likuran nila, walang iba kundi ang kanyang tito Chien Shon Hak, isa sa 3 pillars ng clan. Siya rin ang astig pero terror na Commander General ng parehong Heavenly Dragon Sword Unit at Heavenly Phoenix Sword Unit. Malamig pa sa yelo niyang inulit ang tanong ni Muong, sinusubok kung kaya ba talaga ng binata na panindigan ang angas niya. Kalmadong yumuko si Muong bilang paggalang. Long time no see, uncle, bati niya, sabay hingi ng pasensya dahil hindi siya nakadalaw. Sa isip-isip ni Muong, ito ang commander na pinagkatiwalaan at sinundan niya ng buong puso sa kanyang past life. Hindi niya akalain na magkikita silang muli sa ganitong ka-awkward na sitwasyon. Pero napairap lang sa inis si Chien Shon Hak, sinabing huwag nang magdrama at sagutin na lang ng diretso ang tanong. Mapait nang umiti si Muong, na-realize na walang pinagbago ang tingin ng matanda sa kanya sa loob ng 15 taon. Para sa kanya, isa pa rin siyang hopeless na failure na walang kwenta. Itinaas ni Muong ang kanyang ulo with pride at sumagot ng matatag, bilang young master, obligasyon niyang protektahan ang kanyang mga tao dahil iyon ang kanyang prinsipyo. Ang unexpected confidence na ito ay nagpakunot ng noo ni Chien Shon Hak na ningkit ang mga mata sa hinala. Nanlait si Chien Shon Hak, sinabing ang bibig ni Muong ay walang karapatang bumigkas ng ganun kabibigat na salita. Tapos, bigla niyang na-recognize ang galawan ni Muong kanina ang Dragon Claw ng Heavenly Dragon Sword Art. Cold niyang sinabi na secret technique, yun na exclusive lang sa Heavenly Dragon Sword Unit, ibig sabihin, natutunan to ni Muong ng ilegal mula sa isang traitor. Dahil halatang may paki ang traitor na yun kay Muong, sigurado siyang tauhan ito ng binata. Nagbanta siya na hahanapin niya agad ang traitor at parurusahan ng malala, pati na rin ang sinumang kumupkop dito, para makita kung paano sila protektahan ni Muong. Dagdag pa niya, kapag pumalpak si Muong, siya ang mananagot at ibaban siya sa training grounds forever. Obvious naman na excuse lang ito ng matanda para tuluyang sibakin at iligpit si Muong. Tinik sa lalamunan si Muong para sa kanya. Kinagat ni Muong ang labi at dahan-dahang nagsalita, ang traitor ay si. Nagngit-ngit ang ngipin ni Chien Shon Hak, tense na naghihintay sa pangalan ng salarin. Sa isip ni Muong, tinimbang niya ang bawat salita bago sumagot ng malinaw at matapang, ang traitor ay. Wala, shocked si Chien Shon Hak sa sagot. At dito na nagsimulang magpaliwanag si Muong. Sa isip niya, ikaw kaya nagturo sa akin ito sa past life ko, tanda.
Pero ang sinabi niya, nakita ko lang ang Dragon Claw dati at ginaya ko lang. Pagkarinig nito, biglang humalakhak ng malakas at nang aasar si Chi and Sean Hack, ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa buong training ground. Humagalpak siya ng tawa na parang nakarinig ng malupit na joke walang preno, guys. Pero mood swing alert, biglang tumigil ang tawa niya at napalitan ng tinging nakakagigil sa lamig. Kabaliwan to, asik niya sabay hawak sa espada, with zero hesitation, lumipad sa ere si Chi on Seon Hack. Boom, sumabog ang napakalakas na sword energy. Nayari ang atmosphere sa paligid dahil sa tindi ng pressure. Paglapag niya, super chill, pero nakakamatay ang boses. Hindi raw to basta-bastang sword art, na kayang gayahin ng kung sino lang. Inutusan niya si Mong, ilabas mo ang espada mo. Gusto niyang kausapin ang blade, mismo. Iba rin ang trip. Tagaktak ang malamig na pawis ni Mong, pero game face on, pa rin. Pumorma siya ng defensive stance. Dito na beast mode, si Cheon Seon Hack. Nilabas niya ang halimaw na internal power, balot na balot siya ng nag-aapoy na Dawn Aura, pero ang Pulodi, Nyo, calmness overload, pa rin. Paulit-ulit niyang sinabi na nagsasabi siya ng totoo. Hamon pa niya, kung ayaw mo maniwala, magpakita ka ng ibang move, na, di ko alam, at gagayahin ko ulit sa harap mo. Speechless. Natulala si Cheon Seon Hack sa tapang ng batang to. Habang tumutulo ang dugo sa sugatang kamay ni Mong, lalo lang humigpit ang hawak niya sa espada. Intense. Pero wa-effect. Sinungaling, sigaw ni Cheon. Wala na daw siyang tiwala sa kahit anong lumalabas sa bibig ni Mong. Deadma, na siya kay Mong at biglang hinarap ang kawawang servant, napatalon sa gulat si Balong, shook to the bones. Dinuro siya ni Cheon. Sagot, anong binabalak ng walang kwentang amo mo? Talim ng tingin, parang blade. Isang kasinungalingan lang, game over, ka na sa kinatatiyuan mo. Namutla si Balong parang nakakita ng multo, nanginginig ang kamay, tuhod, pati soul, niya sa takot. Pero kahit pa fear level 999, pilit pa rin siyang nagsalita, Lodi, si ate. Kwento niya, nitong nakaraang buwan, lagi na raw nakangiti ang young master, ngiting matagal na niyang di nakikita. Napa, what the heck, si Cheon Seon Hack. Hindi siya makapaniwala. Yung lalaking laging puno ng galit at pena security. Nakangiti, confusion is real, sa mukha niya. Tumango si Balong habang nanginginig, parang sasabog na ang dibdib sa kaba. Opo, totoo po. Kahit daw sa intense training, at pagtakbo, nakita niya ang genuine happiness, sa mukha ni Mong. Napalingon si Mong. OMG, nakita pala ni Balong ang lahat ng secret grind, niya. Sa isip niya, nakangiti ako kasi. Finally. Para sa sarili ko na tong ginagawa ko, hindi para sa iba. Tuloy ni Balong, kahit nilalait siya ng iba, deadma, lang siya. No toxic vibes allowed. Kung dati to, nagwala na siya sa galit o tumakbo sa hiya. Pero ngayon, iba na siya. Sa unang pagkakataon, bumunot siya ng espada. Para protektahan ako. Kilig much. Nagbago na siya at naniniwala ako sa kanya. Pagkatapos ng speech ni Balong, natahimik si Cheon, deep thoughts, malala. Nanliit ang mata niya, tinatantiya kung legit, nga ba ang transformation ni Mong. After ng koto, suspense, nagdesisyon na siya. Sige nga, anong martial arts ba ang alam mo? Sagot ni Mong, heavenly yang divine art lang po. Basic, lang, katulad ng ibang disciples. Biglang nagtaas ng 2 daliri si Cheon. Bibigyan kita ng 2 buwan. Kailangan mong talunin ng top disciple, pag nagawa mo yun, susubukan kong maniwala sa'yo. Tumitig siya mata sa mata, kaya mo ba? Tahimik si Mong, sanay na siya sa ganitong mind games, ni Commander. Pero dahan-dahang lumabas ang isang confident smile, 2 buwan? Nope, 1 buwan lang, chicken, na yan. Shocked, na naman si Cheon Seon Hack. Hindi niya inasahan ang hambog, na sagot na yun. Nakatayo lang siya, hawak pa rin ang espada. Matapos ang nakakabining katahimikan, tinanggap niya ang hamon. Walang salita, tumalikod siya at naglakad palayo. Si Mong? Chill, lang, at feeling, panalo na. Parang part lang ng master plan, niya ang lahat. Binalingan niya si Balong. Tara na, gulat si ate mo girl. Pero imbes na magpahinga, hyper, pa rin si Mong. Takbo pa tayo ng konti. Habang papalayo ang figure, ni Cheon, tuloy lang ang grind, ni Mong at Balong sa sarili nilang landas. Masiglang sagot niya, yes, young master, fast forward, ng 15 days. Bumunot ng espada si Mong fit, at macho, na siya. Swish, isang kidlat na slash. Humiwa sa hangin ang napakatalim na sword energy.
Sa loob lang ng 15 days, na-unlock niya na ang 5th stage ng Heavenly Yang Divine Art. Tunaw na ang bad energy sa katawan niya. Konting-konti na lang, yung natitirang yin energy na lang ang pilit na umaalma sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya, iniisip na kung pinayagan lang sana siyang silipin ang high-level technique sa Heavenly Dragon Library, di sana speedrun na ang progress niya ngayon. Napatingin siya sa kamay niyang naghil na, at tahimik na bumulong sa hangin. Sana all gumagaling ng kusa, hiling niya para sa kanyang broken dantian. Samantala, sa training field, may mga bida-bidang nag-iingay. Inggit na inggit sila sa swerteng nilalang na makakalaban at tuturuan daw ng leksyon ang ating young master. Bulong-bulungan ng mga marites sa paligid, naku, wag na kayong mag-worry. Sure win na yan, alam na this. Dahil puro boring na downward slashes lang ang practice ni Mong day and night, na-realize niyang pakanato ni Chi at Sean Hack. Legit na setup to. Gusto nilang wasakin ang spirit niya para mag-quit siya agad. Pero wait lang, biglang may nasense siyang kakaiba. Something is fishy. May isang apprentice na pa-chill-chill lang sa upuan, sabay banat ng, grabe naman kayo, wag niyo naman awayin masyado. Baka nga di alam niyang master ang pinagkaiba ng espada sa pang-araro. Pero in a blink of an eye boom, nasa harap na niya agad si Wong. Chill lang na nagtanong ang bida natin, mukhang masaya yang chika niyo ha? Share niyo naman. Titig mata to the max. Tinanong niya kung ito ba ang top disciple. Nagulat si kuya na may weird tattoo sa noo, pero dahil full of confidence, umamin siya, oo, ako nga, bakit palag ka? Kampanteng sinabi nito kay Mong na wag ma-stress sa darating na duel nila, magiging mabait daw siya at tatapusin agad ang laban. Pero habang tinititigan siya ni Mong, biglang may nag-flashback na familiar feeling. Deja. Tinanong niya kung anong pangalan ng lalaki, ngumisilang ng nakakaloko ang top disciple at sumagot, Li, okay. Nang marinig ni Mong ang pangalang yun, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gulat, naalala na niya. Ito ang ahas na nagbenta sa Qing Clan secret sa mga demonyo nung past life niya. Biglang kumulo ang dugo sa dibdib ni Wong. Gigil na gigil siya habang nagngangalit ang ngipin, at malamig na sumumpa na hinding-hindi niya makakalimutan ang pangalang ito. Paulit-ulit na binanggit ni Mong ang pangalan ng traitor sa kanyang isipan, bago dahan-dahang tumalikod sa mayabang niyang kalaban. Noong una, ang plano lang niya ay ibigay ang kanyang best shot, kahit sino pa ang makaharap niya sa laban. Pero ngayon, nagbago na ang ihip ng hangin. Nag-alab ang apoy sa kanyang mga mata at bumulong sa sarili, humanda ka sa akin, hayop kang traitor ka. 15 days later, dumating na ang pinakahihintay na araw ng pagtutuos. Siksikan ng mga tao sa training ground ng Qing Clan. Puro bulungan at tsismisan ang maririnig, nag-aabang kung paano dudurugin ang ating kawawang young master. Pero may iilan na nakapansin. Parang may kakaibang aura na bumabalot sa kanya ngayon. Biglang umalingaw-ngaw ang utos na tumahimik ang lahat. Official nang idineklara ng referee ang pagsisimula ng main event. Seryosong inanunsyo na ang duel na ito ay special request ni na Commander G at Seon Hak mula sa itaas. Buong tikas na nagutos ang mga bossing na tawagin na ang mga challengers. Unang isinigaw ng referee ang pangalan ni Ligay, pumasok sa entablado si Ligay na punong-puno ng confidence. Swag na swag ang lolo nyo habang pinapaikot ang kanyang wooden staff. Feeling sure win na agad ang Mokong. Sunod na tinawag ang pangalan ni Shimoryong, pero, katahimikan lang ang sumagot. Nalito ang referee at napalingon sa paligid, hinahanap kung saan nagsusuot ang ating young master. Kumalat ang bulungan sa crowd, tumakas na ba siya sa takot, marami ang nagpipigil ng tawa. Mula sa pigil na tawa, naging malakas na hagalpak ang pang-aasar ng mga apprentices. Sabi na nga ba, duwag talaga ang matakaw na yon. Ngiting tagumpay naman si Leo habang si Chi at Seon Hak ay tahimik lang na nanonood, hindi mabasa ang nasa isip nila. Pero biglang may boses na bumasag sa ingay, nandito na si Shimoryong, napatigil ang mundo ng lahat sa gulat. Kahit sina Chi at Seon Hak napanganga sa gulat, lahat ng mata, sabay-sabay na tumingin sa entrance ng training ground. Dahan-dahang naglakad palapit ang isang matangkad at machong binata na may malakas na aura, napasinghap ang buong crowd sa nakita nila. Nagkagulo ang mga marites, nasaan na yung baboy? Sino ang poging stranger na to? Hanggang sa na-realize nila, siya na yun. OMG, isang boses ang umalingaw-ngaw sa gulat. Yan ba ang young master? Yes mga lodi, walang iba kundi si Chi and Morang yan. Na may transformation na pang main character talaga. Natahimik ang buong arena, as in stunned silence ang peg ng lahat. Hindi carry ng brain cells nila kung paano siya nagkaroon ng major glow up at pumayat ng ganun kabilis.
Taas noo namang tumingin si Mong, with matching sharp gaze direkta kay Qian Shonhak na nakaupo sa taas. Nagbow siya with respect at nagsorry sa kanyang dramatic late entrance. Pero deadma lang si Qian Shonhak at cold na sumagot, skip na natin ang drama, sabay tanong kung ready na ba siyang sumabak sa bakbakan. Isang confident na ngiti ang binato ni Mong sabay sagot ng, of course naman, born ready yata to. Tapos, ginulat niya ang lahat nang bigla niyang ihagis ang kanyang wooden sword at itinusok ng madiin ang staff sa buhangin. Anong klaseng paandar kaya ito? Naka-battle stance naman si Leo, pero nakakunot ang noo, gigil na gigil sa aura ni Mong. Sa isip-isip niya, pumayat lang ng konti, akala mo kung sino nang mayabang. Hiyang-hiya naman ako sa confidence mo. Napatawa na lang ng mapang-asar si Leo. Biruin mo, 1 month pa lang humahawak ng espada si Mong tapos may lakas pa ng loob na hamunin siya, the audacity ha. Sobrang ridiculous talaga. Napaisip tuloy siya kung anong trip ng Commander General pero na-realize niyang, edi mas paborto sa akin, easy win na to today. Hindi lang si Clan Head Qian Shon ang present, kundi pati ang mga bigating commanders ng Heavenly Dragon at Phoenix Sword units ay nakamata. Siyempre, balak itong samantalahin ni Leo para magpabibo at mag-iwan ng matinding impression sa kanila. Pero ngumiti lang si Mong, parang nababasa ang script ng utak niya. Deadma si Leo kay Mong. Ang focus lang niya ay magpasikat sa mga superiors, oo, isip ni Mong, ganyan ka naman talaga. Si Leo ay isang certified na basura noon pa man. Isang mapanlinlang at epal na scoundrel na gagawin ang lahat para sa kapangyarihan, tandang-tanda pa ni Mong sa past life niya. Hindi naman sa galing sa espada umangat si Leo sa Heavenly Dragon unit kundi sa puro politika. Walang tigil sa pambobola kina Si at Murang para maging sipsip at makuha ang loob nila. At ang ending, nilamon ng kasakiman at binenta ang buong clan, nilaglag niya ang lahat ng sekreto sa demonic cult. Nung na-realize ni Wong ang katotohanan dati, huli na ang lahat. Kaya ngayon, siya na mismo ang magpapataw ng parusang hindi niya nagawa noon. Hindi pa man ginagawa ni Leo ang mga krimen na yon, kailangan na siyang pigilan ni Mong dito at ngayon din. Prevention is better than cure, di ba? Natawa na lang si Mong sa isip niya. Siguro feeling ni Leo, ayon sa plano ang pagiging top disciple niya. Napangisi si Mong at binulong sa hangin, pero anong gagawin mo ngayon, Aber? Nag-anunsyo na ang referee. Tuloy ang bakbakan hanggat walang signal. Paalala lang daw, bawal ang patayan ha? Tinitigan ni Mong si Leo, mata sa mata, at kalmadong sinabing, kilalang kilala kita, at dito na matatapos ang career mo. Pumuwesto na siya, battle stance activated. Handang-handa nang tapusin ang landas ng future traitor sa arena na to. Naghanda na rin si Leo pagkasigaw ng start. Pero si Mong, unang gumalaw, isang mabilis na preemptive strike gamit ang wooden staff. Pero nakaiwas ang loko at bumwelta agad. Hinampas ni Leo ang staff sa sahig para bumwelo, sabay talon ng mataas. Aray ko po, pabagsak na ang isang malupit na strike. Nang aasar pa siya. Narinig daw niya kung paano tinalo ni Mong si Noon Ryobon. Tsamba lang daw at gumamit ng kakaibang teknik para mang-agaw ng sandata. Mayabang na tanong niya, pwes, paano naman to? Humyupas siya ng staff sa isang unpredictable na anggulo. Hinamon pa si Mong na subukang salagin yun kung kaya niya. Blag, nagbanggaan ang mga kahoy at lumikha ng matutulis na cracking sounds na umalingaw-ngaw sa buong arena. Pero si Yamwang, chill lang, matatag na sinalag ang atake. Medyo nagulat si Leo sa tibay ng defense niya. Nagngit-ngit ang ngipi ni Leo at tinodo ang puwersa para durugin si Wong. Pero si Mong, ngiting aso lang. Biglang nag-iba ng galaw. Kumembot ng slide at whoosh. Smooth na naiwasan ang atake ni Leo. Sa sumunod na sandali, sugod ulit silang dalawa. Swish! Swish! Humihiyaw ang mga staff sa ere sa tindi ng bakbakan. Hinigpitan ni Mong ang hawak, nag-aapoy ang mata sa determinasyon. Todo depensa ang lodi natin habang umiinit ang laban. Umikot siya at nagpakawala ng isang sorpresang counter-attack. Napangisi si Leo. Akala daw niya kailangan niyang magdahan-dahan para sa Young Master, pero mukhang di na kailangan magpabebe. Sabi niya sa sarili, andyan ang mga commanders kaya bawal siyang pumalyang magpasikat. Pasensyahan na lang, Mong. Biglang, crack, nabasag ang wooden staff ni Mong sa tindi ng hampas ni Leo. Nakakita ng opening si Leo. Sugod agad siya na parang bagyo sa sunod-sunod na atake, pinilipit niya ang katawan, binuhos ang lakas sa binti, at bogsh, isang matinding sipa sa tagiliran ni Mong. Napaatras si Mong sa sakit, nanginginig ang katawan. Pero teka, parang may bahagyang gulat sa mukha ni Leo. Walang pahinga, pumuwesto ulit si Leo para sa panibagong teknik, tatapusin na niya to. Manood ka, Young Master,
Sigaw niya sabay roar. Pinakawalan niya ang isang delubyo ng tuloy-tuloy na hampas. Sobrang tindi ng barrage. Mukhang imposible ng ilagan to. Pero grabe, lahat ng hampas, daplis lang kay Mong. Imposible, sigaw ni Leo, pero kinumbinsi ang sarili na sadyang mahina lang talaga ang kalaban. Umatras siya ng kaunti, punong-puno ng kumpiyansa ang tindig. Sa isip niya, sayang naman na ang pathetic na si Chian Morang lang ang kalaban. Pero sapat na to para bumilib ang mga commanders. Kinuyong niya ang kamao. Confident yarn. Lahat ay ayon sa plano. Ngayon, hinihintay na lang niyang maghiyawan ang crowd para sa kanya. Pero imbes na palakpakan, cruel, nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Anyare, bakit walang sound effect ang audience? Biglang lumabo ang paningin niya. Tumagilid ang mundo, at laking gulat niya, nakahilata na pala siya sa sahig. May pira-pirasong kahoy pa sa bibig niya, tuliro. At sa taas, isang anino ang nakaharang sa araw. Shocked si Leo pagtingin niya sa taas, nakatayo si Chian Morang na parang higante sa paningin niya. Ngumiti ng malamig si Wong at nang asar pa. Masarap ba tulog mo? Lutang pa rin si Leo, nauutal na nagtanong kung bakit siya humalik sa sahig. Sinubukan niyang igalaw ang katawan niya, pero ayaw nitong sumunod, critical damage malala. Napatingin siya sa mga piraso ng kahoy sa tabi, nanlaki ang mata niya sa horror yung precious staff niya, wasak na. Biglang nag-flashback sa kanya ang nangyari, sa isang iglap, sinalag ni Wong ang atake niya at winasak ito. Isang hampas lang, durog agad ang sandata ni Leo, kasabay nun, sumabog ang invisible sword energy. Sa pool sa mukha si Leo at tumalsik siya na parang ragdoll. Wala siyang nagawa, nakatulala na lang siya ngayon, di makapaniwalang natalo siya ng isang Chian Morang na akala niya weak. Tinitigan siya ni Mong ng malamig, parang tumitingin sa basahan. Sa isip ni Mong, traitor ka sa future. Pero sinabi niya, papalagpasin kita ngayon, pero mag-ingat ka. Watching you, boy. Denial king si Leo. Sabi niya sa sarili, nakatsamba lang to, nagpabaya lang ako. Pero deep inside, wasak ang ego niya. Desperate na siya at di alam ang gagawin. Habang nakatingin kay Wong na parang boss sa harap niya, na-realize niyang, GG na ako. Nayanig ang buong arena. Walang makapaniwala tapos agad ang laban in just one hit. Si Balong naman, teary-eyed sa tuwa habang hawak ang espada, young master, ang galing mo. Deadma lang si Wong sa mga chismis sa paligid. Nakapako ang tingin niya sa elevated platform. Sa itaas, tahimik lang si Chian Shonhak, hinihimas ang balbas, nag-iisip sa unexpected na result. Winner si Mong, loser si Leo. Habang ang master, observing lang with a poker face na hindi mabasa. Tinaas ni Mong ang ulo niya, eye-to-eye contact sa mga commanders. Tahimik ang lahat. Tension is real. Hinihintay nila ang final verdict. Sa isang sulok, nanggigil si Nunrayob. Kuyom ang kamao sa galit. Tanga, mura niya sa isip. Sayang daw ang chance na mapalayas ang walang kwentang yun. Nagngangalit ang ngipin niya habang naaalala ang pagtalsik ni Leo. Pero si Mong, nakatayo ng tuwid, majestic ang datingan, parang tunay na bida. Nanatiling nakaupo ang master, malalim ang iniisip. Shook pa rin ang crowd. Paano natalo ang chief disciple ng one hit? Bulungan nila, baka nandaya raw ang young master. Test kay, inis ni Mong. Alam niyang lalo lang yayabang ang dagang to kung hahayaan niya. Naningkit ang mata ni Chian Hak. Mukhang may desisyon na. Tatayo na sana siya para i-announce ang winner, pero biglang sumigaw si Mong, alam ko ang galit niyo sakin. Nagulat ang master sa biglang outburst na yon. Tuloy lang si Mong, di ko mabubura ang past mistakes ko. Aaminin ko, naging basura ako at walang kwenta noon. Nganga si Chian Hak at si Balong. Hindi sila makapaniwala sa confession niya. Humarap si Mong sa crowd. Di ko na maalala ang mga mukha ng inagrabyado ko, dahil ibang Chian Morang ang gumawa noon. Pero aakuin ko pa rin ang mga kasalanang yon. Napakuyom siya, nag-aapoy ang mata sa determination. Ako si Chian Morang, nandito ngayon. Sinserong humingi siya ng tawad sa lahat ng kalokohan niya dati. At sa isang seryosong gesture. Yumuko siya ng malalim sa harap ng lahat. Katahimikan. Lahat ng disciples, parang na-statue sa gulat. Mahigpit ang hawak ni Balong sa espada, umiiyak sa sobrang emotion, pati ang master, shock na shock. Tumayo ng tuwid si Mong at dahan-dahang tumalikod. Haharapin na niya ang bagong future. Sumigaw siya, kung may galit pa kayo, puntahan niyo ako sa training grounds anytime, hihintayin ko kayo. Pagkatapos nun, tumalikod na siya. Ramdam ang angas at paninindigan sa bawat hakbang. Tahimik lang na nanonood ang master, hindi mabasa ang nasa isip.
Tinawag naman ni Mong si Balong para sumama sa kanya. Hinimas ng matanda ang balbas niya. At napangiti ng may halong misteryo. Sa ilalim ng araw, new life na ito. Pinasalamatan niya si Balong sa pagtago ng Celestial Light Sword. Plan B sana yon kung nagkatotohan. Sagot naman ni Balong, yung espada po ang nagbigay lakas sa akin. Ngumiti si Wang ng warm, buti naman. Tapos sabi niya, oh, ibalik mo na yan. Napakurap si Balong, po, bakit? Nabigla si Mong at napa-freeze, naglalag ang utak kung paano magpapaliwanag. Habang si Wong naman, super blush at yakap-yakap ng mahigpit ang espada, nahihiyang nagpaalam kung pwedeng hiramin muna si Little Sky ang cute ng nickname. Napa-statue si Mong sa gulat. Hindi siya makaget over na binigyan ng pet name ni Wong ang kanyang legendary sword. Biglang may boses na yumanig sa buong arena. Ano ang balak mong hiwain? Tanong ni Commander Chion na kanina pa pala nag-aabang sa gilid. Napangiti ng tahimik si Mong, hindi inakalang maririnig ulit ang linyang yon. Inulit ni Commander ang tanong tungkol sa sword technique. Yung pinakita ni Mong kanina, para saan ba talaga yon? Walang kieme, sumagot agad ang ating bida. Ang target niya, ay ang mismong langit. Dineklara niyang pati ang heavens ay hindi ligtas sa talim ng espada niya. Natulala si Commander, tapos tumawa ng mahina. Gets niya ito mismo ang path of the sword na matagal na niyang hinahanap. Lodi moments. Hindi siya makapaniwala na ang taong dating kinaiinisan niya, siya pa palang makakaget sa kanya ng todo. Aminado si Commander na talo siya sa pusta. Sige Mong, sabi niya, drop your wish na, anong request mo? Hirit agad ni Mong na makapasok sa Celestial Dragon Library. Pero wa-epek, denied agad ni Commander dahil labas na yon sa authority niya. Natahimik saglit si Mong, tapos biglang ting. May bright idea. Ang request niya, bigyan siya ng kaduel araw-araw. Gulat na gulat si Commander. Sure ka ba dyan? Isang duel lang per day, sapat na ba yun sa'yo? Ngumiti si Mong sabay sabing, yes boss. Wala nang mas tatalo pa sa training kapag actual combat. Napaisip si Commander, mukhang bet niya ang proposal. Bago umalis, nag-iwan siya ng prediction, lalakas ka lalo sa bawat araw na lumilipas Mong. Chill lang na sumagot si Mong, alam ko na yan. Pag-alis ni Commander, curious naman si Balong, ano ba talagang ibig sabihin ng cutting the sky? With a gentle smile, sinabi ni Mong, secret malupit. Kami lang ni Commander ang makakagets noon. Kinabukasan, ang bigat ng aura sa training grounds. Si Moonray, nagwawala sa galit, suntok sa sahig sabay sigaw ng, hindi to katanggap-tanggap. Hindi siya makamove on na pinayagan ang young master na magkaroon ng daily duels. Special treatment yarn. Feeling niya, pure luck lang, yung panalo ni Mong, at nagmamayabang lang daw, Nagpapasikat lang yang si Leo, palpak naman. Sa tabi niya, dahan-dahang binunot ang espada ng isa pang disciple. Si Moonray mismo, ready na makipagbardagulan. Kita sa talim ng espada ang fresh na peklat sa mukha niya. Naalala niya tuloy ang bangungot ng nakaraan noong lasinggero pa ang young master. Nagyayabang noon si Mong na tagapagmana ng Xian clan. Hagas-hagas ng espada sa maingay na inuman, naghahanap ng away kahit kanino. Bad trip noon si Moonray at mga tropa niya. Tara na nga, baka madamay pa tayo sa gulo ng pasaway na yan. Isang worried na junior ang nagtanong, di ba natin siya pipigilan? Takot silang may masaktan sa crowd. Pero sinabihan lang siya na wag makialam. Bahala na si Batman sa kanya. Lasing at nagwawala, winasiwas ni Mong ang espada. Ano, tingin niyo ba joke lang ang pagiging young master ko? Sumigaw ang isang matanda sa takot, ilag, delikado. Pero huli na, pabagsak na ang talim ng espada. Biglang tumalon si Moonray para saluhin ang tama. Siya ang tinamaan. Nagkagulo na, puro dugo at sigaw sa paligid. Hawak ni Moonray ang sugat niya habang si Mong, lito at gumagewang pa, ay siya pa ang galit, harang-harang ka kasi Akala niya uma-acting lang si Moonray. Minura pa siya ng lasing na master at pinalayas, habang nagpapanik na ang lahat sa dami ng dugo. Balik sa kasalukuyan, nakatingin si Moonray sa refleksyon niya sa espada. Ang mukha niya, lukot sa puot at galit. Sinumpa niya ang baliw na Mong na yon. Sa unang araw ng duel, humakbang siya paharap siya ang makakalaban, dala ang ngiting puno ng puot. Titig na titig sa sariling peklat, nangako siya na kung paano namarkahan ang mukha niya. Ay ganoon din ang iiwan niyang marka sa pagmumukha ni Mong. Pressback na ito,